Yung isa, siya ang nagmana. Parang nung una po may takot. Kasi po, kaya po ba namin yon? Yung isa naman, siya ngayon na naghahanap. Sinong sasambot nito para sa akin? Paano kaya ang gagawin ko pag hindi nahiligan ng mga anak ko? Kasi nanghihinayang ako sa pagod ko. Kalimitan, kung hindi kayo nagkasakit, hindi nyo maisip yun. Anong patutunguhan ito? At hindi 5 years from now, 20 years from now, 50 years from now, nasa ang inyong negosyo? Magandang araw po. Ako si Dr. Aris Alip. Welcome sa Kanayon, Usapang Buhay at Kabuhayan. Sa Card MRI, alam namin na ang pag-angat ng kabuhayan ay hindi nagtatapos sa pagtatayo ng negosyo. Mahalaga rin ang pagpapatuloy kung papaano napapangalagaan at naipapasa ang pinaghirapan sa susunod na henerasyon. At ako naman po si Robbie Alampay ng Pumapodcast. Kaanib po kami ng Card MRI. Sa episode na ito, pag-uusapan natin ang succession planning, ang sining at hirap ng pagpapasa ng negosyo at ang responsibilidad ng pagtanggap at pagpapatuloy nito. Kasama po natin ngayon si Victoria de Torres o si Ma'am Princess, ang may-ari ng Princess Rasek Botanical Garden. Mula sa maliit na lupain, napalago niya ito bilang isang negosyo sa agricultural supplies na ngayon ay may mahigit 100 empleyado. Bilang isang negosyanteng magpapamana ng negosyo, unti-unti niyang inihanda ang kanyang 3 anak upang gampanan ang iba't ibang papel sa operasyon. Isang malinaw na halimbawa na maaga at planadong succession. Kasama rin po natin si Renilyn Matanggihan o si Len na nagmana naman at nagpatuloy ng suka na business mula sa pamilya ng kanyang asawa. Bilang ikalawang henerasyon, pinalawak ni Len at ng kanyang asawa ang negosyo sa mga bagong vinegar blends at iba pang produkto tulad ng atsara at chili garlic. Umaabot na ngayon ang kanilang mga produkto sa iba't ibang rehiyon, maging sa ibang bansa. Dahil sa kanilang pagsusumikap, nakapagpundar na rin sila ng sasakyan at nakapagpaayos ng bahay, patunay ng maayos na pagpapatuloy ng negosyo. Ang kanilang mga kwento ay patunay na ang succession planning ay hindi lang tungkol sa pagmana o pagsalo ng negosyo. Ito ay tungkol sa paghahanda at tamang paglilipat ng responsibilidad. Samahan ninyo kami dito sa Kanayon kung saan bawat kwento, isang hakbang sa matatag na bukas. Bago po tayo dumating sa kwento ni Len at saka ni Ma'am Princess dahil napakaganto, yung isa, siya ang nagmana, no? Siya ang sumalo, siya ang sumambot. Yung isa naman, siya ngayon na naghahanap. Sinong sasambot nito para sa akin? Hindi na ako bata. Pero bago po tayo magpunta, at napakaganda po ng kwento nila, kayo po muna ang tanongin ko. Napakarami pong miyembro ng card. Milyon. 10 milyon. Oo, mga small, medium scale entrepreneurs. Ano po ba ang pangkaraniwan na nakikita nyong pinag-iisipan ba ng mga miyembro nyo ang succession? O kung pinag-iisipan man nila, paano sila humahantong sa kailangan pag-isipan pala ang succession? Sa tagal ko sa Card MRI bilang founder, 40 years na ang Card, no? May nakikita akong 2 klase ng ating mga miyembro. Yung una, yung nag-iisip kung paano isasalin. Yung pangalawa, hindi naiisip dahil busy-busy sa negosyo. Pero maaalala nila na tumatanda na pala ako, kinakailangang may magtuloy nitong negosyo nito. Dahil maganda na ang negosyo hindi mo makukuha sa empleyo. Kaya yung 2 klaseng yon, yung sa mga nakaisip kaagad na isasama na nila yung mga anak nila habang bata, na-expose na. Kaya pag nag-take over, yung mga bata, medyo alam na nila. Doon naman sa medyo umidad na dahil nagkasakit, na-stroke, saka pa lang mag-iisip. So, kinakailangan talagang paghandaan natin itong
succession. Lalong-lalo na sa isang negosyong ipinundar at pinaghirapan ng mga magulang o yung unang henerasyon. At pinayabo na. Pinalago at Mm. pinalaki na at Oh. kumikita. Doc, nabanggit niyo po yung na-stroke. Tama-tama yan, no? Dahil ito yung kwento ni Len. Ano ba yung mga yung business na minana mo? Suka po, plain po yon yung pinamana po sa amin ng biyana namin. Tapos, syempre hindi po pwedeng yun lang po yung aming pagkakitaan. Nakaisip po yung asawa ko na i-enhance pa po yung suka namin. Kaya po nagkaroon po kami nung timpladong suka. May atsara din po, tsaka may chili garlic din po kami. Ano pangalan ng business? June Lens Food Product po, sir. Saan to? Sa Mabacan, Calauan, Laguna po. Oh, may sample ka ba dyan? Ito po, sir. Ito ang June Lens Food Sukang Pinasarap. Pinasarap. O, sige. So, ito, minana mo na business, nag-innovate kayo ng asawa mo. Opo, in-enhance po namin kaya po yung plain suka po, nagkaroon po ngayon siya ng sukang pinasarap. Tapos hindi lang po yan, may atsara nga din po, tsaka po yung chili garlic po. Okay. Tapos, na-stroke ang mother-in-law mo. Siya ang nagpapalakad dati ng... Opo, sila po. Yung na-stroke po kasi yung biyanan kong babae. Hindi na po niya magampanan, kaya sa amin na po mag-asawa niya tinransfer po. Anong ginagawa mo dati bago ka... Housewife lang po, sir. Huwag mo naman linalang. Ayun po, sorry. Housewife po, tapos may... bahay. Opo, tapos minsan po nag-garden-garden. O, nag-factory din po ako dati po. Tapos nung nagkaanak na po, nasa bahay na po. Si Mister. Kahit po may trabaho po siya, nagtutulungan po. So ngayon, nung dinapit sa iyo yon at sa asawa mo, ganun ba kadali? Kaya na kinukwento ni Dr. Alip, ganun ba kadaling bukas sa loob nyo na, o sige, kami nang sasalon nito? Hindi po, sir. Parang nung una po may takot. Kasi po, kaya po ba namin yon? Ganito po ba, madali po ba ang proseso ang gagawin? Pero nung napag-usapan po namin mag-asawa, bukal naman po sa loob namin na saluhin yung pinasa po ng mother-in-law ko po. Kaya hanggang sa ngayon po, sa palago po ng palago. Robbie, papalo up ko lang yung question. Ano yung pinakamahirap na pagpalago na inyong negosyo? Kasi minana nga ninyo, isang kayo nang nahirapan. Ano yung mga challenges? Ano po, yung Yung mother-in-law. Binabantayan kayo? Hindi naman po. Nahihirapan po kami kung yung mga tauhan po ba niya, yung customer po ba niya, kung kami na po ang namamahala, sa amin pa po ba kukuha, may tiwala po ba sila sa amin, kung yung ano po ba, ganun pa rin po ba yung pagpapalakad nung una po, pangalawa na po kami. Ayun po ang natakot po. Sir, lalo po namin ginalingan. Maganda kung ganon. Kung dati po yung medyo mataray po mas mabait po kaming Sino mataray? yung biyana ko po. Mas lalo po naming inano yung mga tao po na talaga pong sa amin po. Pinagiging nyo. Yung pakikipagsalamuha din po sa mga tao po. Yung relationship na tinatawag. Maganda yan. Meron tayong mga temang babalikan dyan. Yung isang narinig ko na hindi transferable yung tiwala. Opo, parang nagdududa pa po sa yung una. business, pero yung tiwala na ipinunla at saka lumago na, bukod pa dun sa business, hindi minamana yun. Kumbaga sana, you have to earn it. Opo, kami na po ang gagawa sa sarili na po namin. Nakakatakot din naman talaga yun. Kayo, Ma'am Princess, baliktad naman. Pero bago ikwento nyo rin, ano po bang business nyo? Kami po ay sa landscaping. Actually, nag-start po kami sa 10 square meters. 10 square meters. Na garden po. Maliit lang talaga yan. Pinupuntahan ko yan eh. Sa highway, kung makikita niyo po yung poste ng highway, yan lang po talaga. Sobrang lit. Kumbaga, nakilala po ko ni Boss Alip na doon po nag-start. Sir, from 2 a.m. aalis ako sa amin, uuwi uli ako sa amin ng 2 a.m. So parang, siyempre, bata-bata pa tayo. Kaya ko po, kasi norte, hanggang sa Tugigaraw, Bicol, and then sa Butuan, ganun. Nagde-deliver po kami. So inisip ko, sir, kaya nga po nung dumating, lumaki na po yung, medyo lumalaki na yung business. Sabi ko, paano kaya ang gagawin ko pag hindi nahiligan ng mga anak ko? Kasi nanghihinayang ako sa pagod ko.
Nanghihinayang po ako dun sa ipinindar ko na kasi sino man magmamana nito pag hindi. Ngayon sir, hindi po pwedeng pabayaan ko din yung tindahan namin. Yun nga kasi medyo malaki din po yung tindahan namin. Sabi ko, paano ko naman kaya? Hindi na po 10 square meters na to. Hindi po. Sa ngayon po kasi nasa 10 hectares na po. 1,000 na yung, 100 na yung empleyado mo ngayon. Opo. Dati 5 lang kami. Ngayon po, mahigit pong 100 na po kasi yung tao ko. So ngayon po, ang hawak ko po, may project po kami sa Cebu. May project po kami sa Bulacan. May project po ako sa Angeles, Pampanga. May project po ako sa Lian, Batangas. Sa Lipa, sa San Antonio, Quezon, sa Canlubang. Kayo naman po, may susunod na sa inyo. Opo, kailangan may sumunod. Kasi siyempre, hindi naman po tayo pabata. Kung ayaw. Ayun nga po, kaya challenging po sa akin kasi 3 yung anak ko, 3 lalaki. Yung panganay ko, mini-me sa akin. So, nung nagtatrabaho pa siya that time, pag yung day off niya, talagang sumasama siya. Parang willing talaga siyang matutunan kung ano yung business namin, kung ano yung nagbumuhay sa amin. Ganon, hanggang sa nagsabi siya na, Inay, magre-resign na ako. Ako, ayoko naman. Kasi sabi ko, kaya nga kita pinagtapos para ma-explore mo yung knowledge mo. Mag-explore ka muna at then, pag age of 30, pwede ka na. Tuturuan na talaga kita. Kaya lang, dumating po yung time na nagkasakit ako. No choice. Nag-leave siya sa trabaho niya. Sabi niya, hindi, kailangan mag-resign na siya para siya daw mag-manage. Kasi, bali yung sa business po namin, engage kami sa landscaping and then meron din po kasi kaming store. Kasi kumpleto po kami, may halaman, may bato, may damo, may pots, plastic pots, potting bags, lahat. As in, lahat na kailangan sa agricultural, meron po kami. Ang naka-assign naman po doon, yung pangalawa ko, although graduate din siya na entrep, ang hirap. Kasi ayaw niya. Parang gusto niya mag-employ na lang. Sabi ko, yung kikitain mo dyan, hindi mo kikitain sa pag-empleyado. Pangalawa, itong ating negosyo, may market na tayo. May client na tayo. So itutuloy nyo na lang. Hindi habang panahon malakas si Inay. So kailangan habang malakas ako, makita ko na kayo na yung nagpapatakbo ng negosyo natin. Sa madali salita po, yung isa, gusto, may kusa pa na yung isa, yung pang nag-entrepreneurship siya pa yung may ayaw. Ayun pa po. Di ba baligtad? Kasi yung panganay ko, engineer. Yung pangalawa ko, siya yung entrep. Sabi ko, di ba, iyan yung course mo? Dapat, di ba, ikaw nga yung nagsasabi sa akin na, Inay, ako na magte-take over niyan. So, bakit ang hirap? Parang kasing kita ko sa anak ko na andun yung takot. Parang unang-una, takot siya mag-risk. Takot din sa akin. Kasi sa amin, ako yung disciplinarya. Pag hindi pwede, hindi pwede. Pag ginusto ko, dapat gawin mo. Ganyan po. Parang nakita ko tuloy sa anak ko yun na takot siyang, gumawa. Sabi ko, hindi to po pwede. Kasi nalawak na po yung, yung hawak namin project. So, hindi pwedeng yung anak kong panganay, siya pa rin yung magmamanage ng tindahan namin. Nag-isip talaga ako, paano ko kaya ito makukonbinse na siya yung mag-manage. Bukod sa, siyempre, maalalahanin dahil nagkakasakit ako. So, isip-isip, ganyan nga, utu-uto, utu-uto sa anak. Yung ganyan, sabi ko, swelduhan kita, ganito. Neto, eto ang offer ko sa'yo. Bukod dyan sa sweldo mo, itong item na to, ikaw ang mamuhunan. Lahat ng tutubuin dyan, iyo na. So, uti-uti. Ngayon po, ayun na, hindi na rin ako nakikialam sa tindahan namin. Siya na, sabi niya, huwag ka nang pumunta doon. May tauhan na rin siyang sarili. Yung pangalawa ko po, sa ngayon tingin ko gusto na po niya. Yung pangatlo ko po kasi, estudyante pa po, 3rd year pa lamang po. Ngayon po ang iniisip ko, ganito po yung pang-engganyo ko. Kasi dati po, usapan po namin ng anak ko, pag 500,000 pababa, kanya. Pag 600 pataas, akin. Sa project. Sa project po, ganyan. Siyempre, malaki sa'yo. Ganyan. Ngayon po, nagkaroon po kami ng project na
Kasi lahat, hindi lang po landscape ang aking kinuha na. Kinukuha na ko na rin po ngayon ang tree cutting, balling out, hardscaping, tapos basta lahat, clearing, kinukuha ko na po lahat. Nagkaroon po na-award po sa akin 2 million clearing. Sabi nung anak ko, inay, akin na lang yan. Teka, usapan natin pag 500 pa baba, iyo. Million to eh. Sabi niya, hindi, ako na ang bibili ng mga equipment. So dahil kita ko sa kanya, yung willingness niya, sabi ko, sige, iyo yan. So, ipinapakita ko po doon sa pangalawa kong anak na pwede siyang kumita ng ganun basta maging interesado lang siya sa business namin. Pagtas ngayon po, dahil 3rd year na po yung anak ko, mahilig po ako magpa-meeting sa amin. Sabi ko doon sa 3 kong anak, Kuya, ikaw ang nasa landscape. Ikaw naman yung nasa tindahan. So, si Tutoy, engineering, ganito ang gagawin nyo pagdating ng araw. Gusto ko ito ang mangyari. Meron kayong isang kumpanya, Kuya, ikaw ang tagakuha ng client ng ila-landscape, by sa iyo kukuha ng supply, Tutoy, ikaw naman yung magdi-design. Ikaw kasi engineer. So, yun po talaga yung gusto kong mangyari. Na magkakaroon sila ng isang mas malaking kumpanya pa. Ano po ngayon ang maganda naman ang palakad, di ba? 100 na kanyo ang empleyado nyo. Ano po nag-udyok sa inyo? Nagising na lang kayo isang beses na ano po nagpamulat sa inyo na teka muna, hindi ako, bagaman nagpapasalamat ako sa Diyos na malaki na to, ano pong nag-udyok sa inyo na kailangan kayo mag-isip ngayon ng sino magpapatuloy nito? Unang-una po yung mga empleyado ko. Ang iniisip ko po kasi, hindi lang yung empleyado ko ngayon, yung magiging anak po nila. Actually, kaya po ako nag-i-invest ng lupa. Ang sinasabi ko po, ang tao dumadami, ang lupa, wala hanggang dyan lang yan. Hindi lumalaki. So, wala nang gumagawa ng lupa ngayon. Kaya sabi ko po sa anak ko, may sarili na kayong bahay at lupa. Sabi niya, inay, ba't nabili ka pa ng lupa? Pag nagkaasawa yung anak mo, saan ititira? Pag nagkaasawa yung apo mo, saan tayo titira? Hindi lumalawak ang lupa. So, ngayon pa lamang po, parang apo sa talampakan, iniisip ko na kung saan sila pupunta. Pero ganun din po sa business. Kailangan ipagpatuloy nyo para hindi lamang itong hawak natin ngayon ang matulungan ninyo. Pati yung susunod na henerasyon nila. Sige. Len, balikan natin, no? So, kinausap kayo, may pangamba ka, kaya ko ba to? Opo, siguro po mga 1 week po namin pinag-isipan yun. Syempre sabi po din ng asawa ko, wala naman po kaming choice. Talagang kami po ang magpapatakbo noon. Wala po kasing iba talaga. Kami po ang kasama ng mother-in-law ko. Kaya kami na rin po ang nag-manage. Paano nangyari na napalagay ka at nakumbinsi ka na sa lahat ng tanong mo, kaya ko ba to? Ito ba ang gusto ko? Inisip ko po yung future ng anak ko. Kaya po, naging malakas na rin po yung loob namin. Kaya kinuha rin po namin opportunity na kami po ang mag-manage ng negosyo. Kasi po, kung nasa bahay ka lang po, asawa mo lang po yung aasahan mo, mahirap po. Sa parami po kayo. Niisip ko po yung future ng 2 ko pong anak. Kaya yun po, na naging bukal din po sa loob namin na tanggapin, kami na po yung magpalago, at mas lalo pa pong lumalago. Sa karanasan nyo, pagka yung mga miyembro ng CARD, ano yung mas madalas? Yung may choice o walang choice? Kalimitan yung nangyari sa inyo tsaka sa inyo. Kung hindi kayo nagkasakit, hindi nyo maisip yun. Kung hindi na-stroke yung in-laws mo, hindi mo magagawa. Yan ang kalimitang nangyayari. Wake-up call yan, siguro sa ating mga kasama rin, mga kamiyembro ng CARD, kinakailangan bago pa mangyari yun, pinaplano na kaagad. Kung ihahalin tulad natin sa CARD bilang founder, meron tayong tinatawag na founder syndrome. Na kung ikaw nagsimula, gusto mo iyon lang lagi. Na ikaw lagi ang bida. Gusto mo, ayaw mong i-share sa iba. Kasi nga, founder syndrome Parang yun sa inyo rin, no? Ayaw nyong i-share. Pero Sa lahat ng bagay. Oo, parang diba? sa lahat ng tsaka yung mga dati kong kasama sa industry, yung mga founder syndrome, may nangyari sa kanila, nagkasakit. Pag nagkasakit, namatay, the whole organization collapse. Kasi walang saling lahi Kaya ang kinakailangan talaga, habang bago pa,
habang lumalaki at lumalago, inihahanda na yung susunod na henerasyon. Yung mga anak ninyo. Mabuti yung sinabi mo, Len, tinitingnan mo na next generation na yun, third generation na yun, ano? Pero kinakailangan talagang paghandaan, pag-iisipan kung paano ibabahagi yung responsibilidad. Kailangang laging meeting yung sinasabi nyo kasi ini-inculcate mo yung vision, ini-inculcate mo yung anong patutunguhan nito. At hindi 5 years from now, 20 years from now, 50 years from now, nasa ang inyong negosyo. Maganda yung sinabi mo kasi gusto ko rin sabihin nyo na isang lesson yan Hanggat maaga pa, kung sole proprietorship, talagang i-incorporate nyo sa corporation. Kasi pagka corporation na, iba na ang usapan. Talagang ipo-professionalize mo na. Kasi meron ka ng mga empleyado. Kailangan magbayad ka na ng SSS. Lahat yan, kinakailangan. Hindi pwedeng puro pakinalang. Kasi ipo-professionalize mo. At habang nagpo-professionalize ka, meron kang capacity building, pinapadala mo sa seminar. Hindi lang princess na lagi na lang tayo magmi-meeting. At kinakailangan kasing nagbabago ang panahon ngayon. Aminin na natin. Meron tayong yung tinatawag na Generation C, nasa tayo ngayon, nasa mga virtual tayo, nanging nakatingin yung mga bata sa mga cellphone, tinitingnan dun sa Facebook, lahat, Messenger. So, kinakailangan talagang i-attune natin yung ating mga negosyo. At may proseso rin, Kasi, At importante yun. kasi ang isang narinig ko, pati ako nung nag-umpisa tayo, iniisip ko, ang succession tagapagmana, no? Ngayon na-identify na ng mother-in-law mo, na-identify nyo na yung anak nyo. Pero pagka isinalin na natin, hawak ngayon ng anak, aanin ko to. 'Di ba? Ano yung proseso na ano yung mga steps naman para yung mga nagmana sa natuklasan nyo at sa napansin nyo, ano yung mga bagay na, teka muna, hindi lang yan ipapamana. Pag-isipan nyo rin na pagka naipamana na, ganito. Oo. At saka, yan, sa pagpapamana, maganda yung sinabi mo, kinakailangan interesado. Kung interesado, may passion yan. Sa hirap at ginhawa, pagbubutihin niya. So, una dyan, siyempre, doon sa 3 anak mo, diba, sa'yo, princess, yung 3, meron ka nang na-identify na isa. No? Yung 2, ini-encourage mo pa rin. Kaya kung mabubuo mo yung korporasyon, mabibigyan mo sila ng responsibilidad. Ikaw yung manager, ikaw yung bahala sa marketing, ikaw yung bahala sa processing, yung pag-aangkat ng mga supplier. No? So, nihahanda na yung mga responsibility. Kasi kung naka-incorporate siya, o kung hindi man naka-incorporate, meron kayong mga patakaran at alintuntunin. Para sa card, yung tinuturo sa inyo, sa center, merong mga pamamaraan. So, yung binanggit din ni Len na kinakailangang mahusay ka magpatakbo ng mga tao, hindi pwedeng yung trust hindi yan biglang, hindi na ipapamana yan Talagang you have to earn it, no? Tsaka tsaka talagang yung tiwala nanggagaling sa puso. Hindi ito pwedeng bula-bulahan kasi ang mga empleyado mararamdaman nilang medyo plastic hindi mo kang hindi kasi yung tulad ng krisis, yung pinagdaan ng pandemya, anong ginawa natin sa mga tao? Mga ating kung yan ay talagang tinuturing na kapamilya, tinutulungan ninyong makaahon. Dahil panahon ng tawag nga dyan sa tagkiriwi, taghirap. So, talagang tinutulungan mo sila. So, yung mga ganong mga bagay, yung mga process na yon, yung una, yung pag-set up ng kumpanya o nung isang balangkas o framework, ayan ay pinag-uusapan. Tapos, kinakausap yung mga magmamana ng susunod na generation at ipinakikita sa kanila. Meron akong tinatawag na internship program. Ako mismo naghahawak. Yung internship program, 1 year to 18 months nasa akin yon. Every month may planning yan. Every week pinag-uusapan namin. Ano ang inyong natutunan ngayon?
Ano yung pwede pa niyong mai-contribute? And then every 3 months, binibigyan ko ng examen yan. Ang examen yan, written, at saka yung nire-recitation ko. Para naintindihan nila. Yung ika 6 month, haharap na yan sa panel. Haharap na yan sa mga kasama ko. Tapos, after a year, i-re-evaluate ulit namin yan. Saan ka na nakarating? Ano na nagawa mo? Makikita mo naman yung skills eh. Kaya dapat talagang meron kang kahandaan. So, hindi naman kinakailangang formal, pero maigi rin yung naisusulat at nakikita natin kung ano yung progress. And at the end, makikita mo, ito pwede na, aalpasan ko na. At kailangan maging totoo rin tayo. Meron din kasing tinatawag na hindi talaga bagay. Huwag nating i-insist yun. Kung ayaw, ayaw. Kung ayaw, ayaw. Ito ang tanong ko, Doc. Kailangan ba yung salinlahi, kailangan ba yung magmamana nito? Anak o kamag-anak? Paano kung walang anak? Paano kung Kahit na may walang- anak. Ha? Not necessarily. Not necessarily. Kasi nga, kung yung anak o mga anak ay hindi interesado, huwag natin pipilitin. Hayaan mo silang manood at makita. At pinoprofessionalize yan. At doon tinatawag nating mag-select kayo among the employees. 100 yung empleyado mo. Tapos meron ka rin. Tingnan mo. Ngayon, kung may kakulangan doon, pwede mong paaralan. Talagang ganun. Meron kasing among kabataan din ngayon. At natutuwa rin ako. May kanya-kanya ng creativity at Sa isipan. madaling salita, kung wala ka mang anak, maaari ka naman mag-identify para Oo. sa grupo niyo. Tapos itatrato mo rin, kumbaga para itatrato mo rin na anak. Ganyan din ang gagawin ko kung anak ko yan. Oo. Pag-aaralin ko yan para Oo. maganda yung patakbo. Padadanasin mo ng hirap. Oo, sige. Hindi pwedeng hindi dadanas ng hirap. Kasi pag hindi nakadanas sila ng hirap, hindi yan na parang rose garden na ibibigay mo lahat. Kinakailangan talagang pinagdadaanan at pinaghihirapan. Oh, Doc, speaking of dadaan sa hirap, gusto ko naman malaman, lalo na ikaw, Len, ikaw yung sumambot, 'di ba? Yung hirap, yung isang hirap na gusto ko malaman, yung sitwasyon mo kasi, ikaw nagmana, pero boss pa rin yung mother-in-law mo na, imagine ko, 'di ba? So, Masaya. kayo rin, 'di ba? Meron kayong, ikaw na yung next generation, ikaw na yung magiging boss. Pero ako pa rin nanay mo, 'di ba? Ako pa rin. So, paano yung mga sitwasyon na gano'n na ano ba? Ako na ba o hindi pa? Paano yung Parang nakakapag-isip ka nga rin paano po kung ng magkaiba kayo ganyan. ng vision, ika nga, 'di ba? Paano yun? Nagkaroon ba ng mga sitwasyon na gano'n? Wala naman po. Pero iniisip ko nga rin po gano'n na parang nakakailang po kasi po sa akin nga po ibinigay pero mas may head pa po sa akin. Baka mamaya magkamali ako. Nakabantay yung mata. Baka mamaya magkamali ako, pagalitan ako. Yun, ganyan po. Ayun po yung tinatatakot ko na baka mali ang ginagawa mo, hindi ganyan. Pero hindi naman po. Kayo po, Ma'am Princess, nakwento nyo nga, 'di ba? Hindi. Ito anak, nakaset na lahat yan. 'Di ba? Pero yung sa sitwasyon po namin, kasi iba nga kasi yung utak ng mga millennial. O, ng mga trentahin, ika nga. Kasi yung anak ko, parang minsan ako yung inay, hindi dapat ganyan. Kasi inay, dapat ganito na. Kasi yung generation, pero yung puso ko kasi, bilang ina, parang minsan nagtataliwas talaga kami. Kaya minsan nag-iisip sir ako, teka, ako ang nagpundar nito, bakit parang ako na yung pinapagalitan mo? Although, kinukuha ko pa rin naman yung idea niya, pero dapat ako pa rin. Kasi ako yung founder eh. Founder syndrome. Ah. Pero Robby, Ito yung sinasabi. nakita mo, founder syndrome Oo. yan. Talagang ganon. Ganon din, kaya medyo takot ka. Kasi yung founder mo, yung iyong in-laws, iniisip mo baka magkamali. Pero ito yung ako bilang founder, no? Hindi ko naman sinasabing ako'y magaling. Ako'y may kahinaan din. You have to allow them to commit mistake. Pababayaan mo sila. Kasi, di ba sabi ko, hayaan mo silang Si mahirapan. Ma'am Princess, para natatawa. Parang, gaano kahirap po yun? Gaano kahirap yung bitawan nyo lang yung anak nyo? Mahirap sa akin, sir, kasi ang iniisip ko kasi, paano pag nag-fail? Paano yung pinaghirapan ko? Hindi, kinakarang calculated yan. Parang bulador yan eh. Pag nagpapalipad ka ng bulador, pababayaan mo yung pag sumirok ng kaunti sa wika natin, pagka yan ay dumive ng ganan,
nadung ka para tumulong at ibalik. Pero actually, sir, yung project namin sa Cebu, so, tinandis ko ang sarili ko, yun na yan. Pero alam mo, sir, yung, teka, kasi malayo. Hindi kayang puntahan ng agad-agad. Pupunta na yung anak ko sa Cebu. Kasi nga, may hawak din kami mga tao doon. Alam mo, yung last minute, ikuha mo nga din ako ng ticket. Sumama din ako ng Cebu. Tinignan ko siya, na tinitingnan ko kung paano niya i-manage yung kontrata doon. Tapos, doon ko naaanuhan na, pwede ko nang alpasan. Pwede ko na alpasan, pero hindi pa alpas na alpas. Pwede pala. Tsaka yun magse-set ka rin ng di ba? Magkano ka lang? Magkano at the age of, kasi kung korporasyon yan, meron kang board, meron kang presidente, doon ka na lang, policy ka na lang. Talagang tumutulong ka lang. At saka, kailangan nating magkamali. Opo, hindi naman po lagi tama. Pag hindi tayo nagkamali, hindi magkakameron tayo ng tinatawag na lessons dito sa ating negosyo. At ganun ka rin nagsimula, ganun ka rin yung in-laws. Ako, nagkamali rin ilang beses. Pero kada pagkakamali, bangon lang ng bangon. Ganun din sa succession. Allow them, pabayaan natin, magkamali. Wag lang, parang bulador, pagka nakita mong sumisirok na, nadun ka sa likod, tutulungan at ituturo mo sa kanya. Yan, sumiro ka na, ganito ang pagbabalik ng bulador para yan lumipad ulit. So, kailangan ganun tayo. At wag matatakot. Wag matatakot. Isang lesson yan. Ako bilang founder, nag-retire ako at the age of 60. Ang sabi ng aking mga kasama, founder ka naman pwede ba until death do us die? Sabi ko, hindi pwede yun. Kasi kung hindi lalaki ang card, at hindi lalaki ang negosyo, pagka hindi talaga natin isinalin sa next generation. Patatlo na yung Ako, nung nag-retire, tapos nung pandemic time, iba yung humawak at napakagaling. Si Flor, at ngayon si Boyet. By next year, may papalit na rin sa kanya. So, nung nakita ko, ako nung nag-retire ako, I just had 11 or 12 organization. Si Flor, nung dumating, ginawa niyang 21. Si Boyet, mas aggressive, ginawa niyang 33 na ngayon. Sabi ko, hindi ko kaya itong mga ginagawa. So, nag-i-expand talaga. Kaya, succession ay napakahalaga. If you want to really see. May nakikita rin po kayo na talagang, hindi naman sa pero mayroon ding mga karanasan, mga storya na hindi man lang umabot sa succession. Marami? Talaga. Malungkot yan. Ay, malungkot. Dahil kasi nga, nakita ko halos lahat ng kasabayan ko sa Bangladesh, sa Indonesia, at saka sa Laos, Cambodia, yung mga founder, because of that founder syndrome, masarap Masarap yung pakiramdam. Ikaw na susunod, pakiramdam mo, ikaw na ang pinakamagaling. At lagi kang pinapalakpakan. Buladas yun. Masyadong papaniwala doon. Yun gamot para bumagsak. Yung mga kasama kong hindi nakapag ng succession, leadership succession, bumagsak yung kanilang organization. Nakakawa yung mga tao So, yung na mga leksyon pala po natin na hindi lang para sa maliliit na business, kay malaking business ka, NGO ka, may organization ka, o may pamilya ka lang, o may bahay ka lang, parati nating iniisip na hindi ka naman nandito pang habang buhay. At hahantong ka. Tama. Sa kailangan ng silo ang sasambot ng aking mga ko lang, plug ko lang, Robbie, yung CMDI, meron tayong entrepreneurship program. Yun ang design na yung mga nanay na nagninegosyo, pag pinapadala yung mga anak para mag-aral doon sa CMDI, doon sa college, yun ang design na mag-take over. At very successful ang card yan. Kasi nga, yung mga negosyo ng mga nanay, from sari-sari store, laki-laki na ngayon para na supermarket. Yung negosyo ng, halimbawa, yung dating
paano-ano lang ng mga handicraft. Ngayon, nag-i-import, export na ng mga handicrafts, mga native, Doon naman sa kagandahan ng nangyari sa inyo. Gaya nga po na sabi nyo, hindi naman to, kumbaga, sa isang banda, napilitan at naitulak na lang tayo dito dahil sa health issues, dahil biglang na-realize natin, tumatanda na tayo. At napag-usapan din natin yung ibang naging hindi naman ganun kadali pa rin yun, no? Lalong-lalo na ako kung hindi ganda. Pero, gayon pa man, ang kagandahan naman sa sitwasyon yung dalawa, nandyan pa yung gagabay sa inyo. Nandyan pa po kayo para gabayan yung anak ninyo at ikaw, buhay pa naman yung mother-in-law mo, nandun pa yung pamilya mo. Ano yung mga natutunan mo ngayon sa kanila? At kayo rin po, anong natutunan nyo na kung magpapamana ka at magpapasalin ka ng lahat ng tinrabaho mo, ano rin yung natutunan nyo? Kaya ikaw muna, Led. Anong natutunan mo? Marami po, ang natutunan ko po yung kung paano ka humawak ng business. Kailangan gamay mo po iyon. Mapagkumbaba ka rin po, tas mamahalin mo po yung mga nasasakupan mo. Pero dun sa ibang katulad mo, makikita nila ang sitwasyon nila, para ako yung silin. Nandito ako ngayon, biglang hindi naman to yung trabaho ko, hindi naman to yung pinag-aralan ko. Ngayon, biglang ako raw ang sasambot ng responsibilidad ng mga magulang ko o ng mga mother-in-law ko. Anong maipapayo mo sa kanila? Ang masasabi ko lang po, huwag pong matakot. Kasi nung una po, natakot po talaga ako. Pero ang ano po ay, huwag po kayong matakot. Tapos, kung ano po yung binigay sa inyo, tanggapin niyo po ng buo at mahalin niyo po. Para po, mas lalo pa pong lumago at lalago pa. Malay niyo, magkakampany po kami balang araw. O, ayun po. Kaya naman po, Ma'am Princess, ano pong maipapayo niyo sa mga magulang na may mga anak na ayaw, may mga anak naman na baka pwede na to. Pwede na. Bale, sa katulad ko po, na nagsimula talaga ng wala, habang bata pa, engganyohin na ang mga anak. Kasi marami rin po, gaya po nung kinuwento ni Boss Alip, marami rin po akong kasamahan na maghahalaman na alam niyo po nyo na hindi nila in-encourage yung anak, hindi nila naturuan yung mga asawa at mga anak nila. Ngayon po, kasi manghihinayang kasi, nung time nila, nasa top na top sila. Yung kanilang buhay, nung mawala mismo yung founder, as in, makikita mo po yung mga kamag-anak nila, yung tinatawag nga sana na success. Wala. So, parang back to zero sila. So, ngayon, ang sa akin po, habang bata pa, kailangan maengganyo na natin yung mga anak natin, especially yung mga anak. Kung wala mang anak, dahil hindi pinalad na magkaanak, kung meron tayong nakikitang tao na pwedeng magtuloy ng negosyo na ating ipinundar, ipasa na natin. Ang hirap pag hindi mo na-transfer. Mahirap pag wala talaga. Kasi, kumbaga, maiisip mo, makikita mo sa kapwa mo na yung katulad mo, na masigit pa sa'yo, masigit pa sa akin talaga yung mga nauna, na hindi sila na-stroke. Makikita ko, nandiyan ka lang sa banig. Isamantalang kung may, di ba, may tagapagmana kami, hindi ikaw nasa banig. Kung kayo may sakit, may caregiver ka. Meron lang akong yung experience ko, sa tagal ng 40 years kaya sa ibang negosyo, nakikita ko, yung founder, yung first generation, established the business. Sila nagumpisa, pinalakas at pinalago. Yung second generation, dahil meron siyang succession plan at maganda, expanded the business, yung mga anak o yung mga susunod na henerasyon. Yung third generation, expanded and diversified. Nag-expand ng business at nag-iba ng linya. Yung fourth generation, mahalaga to Pag hindi tinuloy yung succession planning, they will either squander, ibebenta yung negosyo, or dito tayo, i-expand pa rin ng fourth generation, tapos mag-diversify at magdadagdag pa ng ibang product line.
So, mahalaga talaga yung pinaplano, yung succession sa ating negosyo, sa ating kumpanya, maging o kung ano man, dapat talagang malinaw. Parang yung storya ni Len, nag-umpisa sa suka, ngayon, sukang pinasarap na, At saka di chili, ba? may chili Pagkatapos powder. nag-expand na, marami ng mga ano. Susunod yan meron na siyang si Charon. si Charon. Napakaganda po ng mga leksyon natin. Ipapasalamat tayo kay Len at saka kay Ma'am Princess. Ang mga kwentong narinig natin ngayon ay paalala na ang tunay na tagumpay sa negosyo ay hindi lang sa paglalago, kundi sa maayos na pagpapatuloy nito sa susunod na henerasyon. Sa Kanayon, patuloy naming ibinabahagi ang mga kwentong nagbibigay inspirasyon at praktikal na aral dahil ang bawat kwento isang hakbang sa matatag na bukas. Samahan niyo po kami sa mga susunod pang episodes ng Kanayon. Mag-subscribe na sa official YouTube, Spotify at Apple Podcast ng Bente Productions. Maraming salamat, Dr. Alip. Salamat din. Muli, ako po si Robbie Alampay at ito ang Kanayon, usapang buhay at kabuhayan.